Kami po ay NPA. Kami po ay NPA. Tanungin niyo ako. Kahit sa dilim, kaya ko kayong sagutin. Buti pa kami squatter, paminsan-minsan, wala kaming toast gas buwan-buwan. Minsan, shareholder pa kami ng Meralco. At stockholder din kami ng Nawasa. At mas magaang ang buhay ng squatter. Maraming para-paraan. Ang walang kasiguruhan sa pamumuhay, lalo na sa pamamahay, ay isang alalahanin ng isang ina at isang ama. Saan ko kaya ilalagak at paano ko kaya iiwan ang aking mga anak pag nagpantay na ang paa ko? Tulad na nasabi ko, mahirap mamuhay ng walang kasiguruhan sa panirahan. So, konsyel pa lang ako, ay pabahay at palupa na ang aking pinangungunahan. Mahirap maging squatter. Tulad na sinabi ni architect kanina, usong-uso ang muso ngayon. Kayo ang pinakasikat ngayon na ahensya, and I'm happy for you. As like what I hope tama yung grammar ko. Magsaysay said, President Magsaysay said, those who have less in life must have more in law. Yan po ang dahilan kung bakit talaga pong binibigyan ko ng diin ang pabahay. Mahirap maging squatter. Tanungin niyo ako. Kahit sa dilim, kaya ko kayong sagutin. Lalo na, buti pa kami squatter, paminsan-minsan, wala kaming toast gas buwan-buwan. Minsan, shareholder pa kami ng Meralco. At stockholder din kami ng Nawasa. At that time kasi Nawasa. Wala naman yung Maynilad at saka Manila Water. Nawasa yan sa umaga. Sa gabi, nawasak. Nawasak ang tubo nila dahil kami ay sosyo sa tubig nila. Kaya mas mahirap sa isang pamilyang nangungupahan. Dahil sa ayaw sa gusto mo, kailangan mo magbayad sa kasera mo. Kaya kung iisipin mo sa kwentada, mas magaang ang buhay ng squatter. Maraming para-paraan. But then again, it's the same. Ang walang kasiguruhan sa pamumuhay, lalo na sa pamamahay, ay isang alalahanin ng isang ina at isang ama. Saan ko kaya ilalagak at paano ko kaya iiwan ang aking mga anak pag nagpantay na ang paa ko at tumiklop na ang araw sa buhay ko? Yan ay alaala o alalahanin ng bawat magulang. I think hindi lang sa Maynila, kundi samang parte ng mundo. Kaya minabuti ng inyong lungsod, bagamat pandemya noon, ay dahil sa desisyon ng Korte Suprema with regard to the Mandanas ruling, minabuti ng inyong pamumuno noong mga panahon na yon na pagpuyatang basahin yung ikangang desisyon ng Korte Suprema at napagtanto-tanto ko na meron tayong tinatawag na windfall or mga kitang hindi inaasahan at hindi nakapagbibigat sa buwis o pagbubuwis ng mamamayan. That's why, based on academic experience, a little academic experience that I have and practical experience for so long being part of the local government unit, and in fact andito na may mga taga-sanggunian kahit tanungin niyo yung sangguniang panglungsod, since time immemorial, I, as one of many,
of the 38 members in the City Council, most, if not all, legislative agenda that I had passed before the Sangguniang is something to do with land for the landless program. So, konsyel pa lang ako, ay pabay at palupa na ang aking pinangungunahan. Dahil, tulad na nasabi ko, mahirap mamuhay nang walang kasiguruhan sa panirahan. Galing ka sa trabaho, hindi mo alam pag-uwi mo kung yung bahay mo nakatirik pa. Galing ka sa eskwela, pag-uwi mo, hindi mo alam, pinalayas ka na pala ng kasera mo kasi hindi ka nagbayad ng upa ng 3 buwan. Kaya kung bakit, kung meron mga taga-Tondo rito, kung bakit kami palipat-lipat ng bahay. Kami po ay NPA, no permanent address. Started with Parola. When Parola is only one district in the absence of MICT. Wala pang pier sa Parola. Paliguan pa lang yon sa umaga ng taong bayan ng kabataan tuwing summer kapag tinuli ka. Doon kami naliligo nung araw. Ang Parola ay bubog at kusot lamang ng San Miguel. From there, nagkaroon ng reblocking. Tinamaan yung bahay namin. Nalipat kami sa Tahimik. Doon sa may Delpan, Zaragoza. Sa tapat ng Maisan. Yung mga kababayan ng tatay kong Antiqueño, nakipisan kami. Nawalan kami ng pambayad, nalipat kami sa Mariapayo. Luwalhati, Mariapayo. Nawalan kami ng pambayad, nalipat kami sa Tagumpay. Nawalan kami ng pambayad, nalipat kami sa Sandico. Nawalan kami ng pambayad, nalipat kami kay dating Chairman Jeronimo sa kanto ng Kagitingan at Tuaso. Nawalan kami ng pambayad, nalipat kami sa Santo Niño Moriones. Nawalan kami ng pambayad, nakakita ng lupa ang nanay ko. Maabilidad ang nanay ko, nakita niya sa Arten. O ang tawag namin ay Bureau nung araw. May lupain. Nagtanim ang nanay ko ng talbos ng kamote. Maya-maya, naglagay ng papag. Yung papag, nilagyan ng bubong. Yung bubong, after a few weeks, nilagyan ng dingding. Yung dingding, nilagyan ng pintuan. Talbos ng kamote, tinubo, ang tinanim bahay ang tumubo. Yun ang Mabuhay Street. Doon ako nagbinatilyo. So nagsimula sa Parola ng ending sa Mabuhay. O mas kilala ninyong Arten. Kaya marami kaming hanap buhay. Sa amin sa Tondo, ang saging may pakpak. Lumilipad ang saging sa likod ng pader. Pader ng pier. Kaya magtataka kayo bakit dati sa Arten may tindahan ng saging, wala namang farm. That's why I know very well. I know very well. With that windfall, I asked Engineer Andres, sabi ko, alika, kirahin natin yung pabahay. And when I said it, sabi ko, huwag nyo kung gagawa ng disenyong bahay kalapati Gusto ko yung bahay matitirhan. And thanks to Lee Kuan Yew, thanks to him, thanks to Singapore government, they gave us a playbook. So copy-paste. And now the rest is history. In fact, sinabi ni architect kanina, totoo po yun, nagpunta sa atin yung NEDA. Pinag-aralan po yung ating pabahay. Saan ka nakakita
Sa Maynila lang, pabahay, 42 square meter, 2 bedroom, 2,000 pesos lang. Mangyari ba? 10 years after that, umunlad ka na, ayaw mo na. Dahil nakaipon ka na, gumanda na buhay mo, bumili ka na ng bahay sa Cavite, sa Las Piñas, sa Bulacan, o kung saan man sa Maynila. Lahat ng hinulog mo, isosoli pa sa iyo ng gobyerno. Kaya pamisa-misan, sumasama din ang loob mo, 2,000 na lang, ayaw pang bayaran. Ang halaga ng condominium, 7 million, 5 million pesos. Not my money, but taxpayers' money. Kaya po, ayaw kong papagmayariin yon, ni naman, dahil ayaw kong bigyan ng opportunity na maisalya. Alam mo naman kung minsan, ang tao may ilan din na baka mapag-interesan. Ang layunin, marisolba ang kasiguruhan ng pamamahay at pamumuhay sa Maynila. That's the point. Kaya doon sa mga nakatanggap at makatatanggap, 2,000 na lamang, huwag nyo nang ipagkait sa taxpayers, sapagkat sila po ang nagpondo niyan. Ito, halimbawa, saan mga taga-MHD? Manila Health Department. Ayun. 200 of them. Most likely, magbabago ang buhay. Iba sa inyo yung namungupahan ng 5,000, ng 7,000, o minsan 12,000. Iba nga, anong tawag doon na dorm? Bed space. Tingnan nyo sa Baseco, bed space doon, 2,000, 3,000. Kasya ka lang. Kulang na lang glass. But you pay. In this case, ito'y gobyerno. Pero ito'y pag-aari ng mga taxpayer. Kaya yun naman ang sukli ko sa kanila, sa mga taxpayer. Pangalagaan ang kanilang buwis na ibinayad to convert into services. And rest assured to the people of Manila, to you guys, that we will continue to invest into MBN. Hindi na tayo lalabo ang Mataron, hindi na tayo lalayo doon. Minimum basic needs, MBN, housing, education, healthcare, and jobs. That is for the people of Manila under my wise.